Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na mga balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, 24 na Pilipino sa Russia makakauwi na. Ika-165 kaarawan ni Rizal, ginunita. Big time rollback sa presyo ng petrolyo, asahan na sa susunod na linggo. 700 million pesos na gastos ng Senado ayon kay Senador Ping Lacson, bineltahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Legal na proseso ng pag-aampon, pinapanawagan ng NACC. Pilipinas kinilala bilang world's #1 retirement destination. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. 24 na Pilipino na nakadetine sa Siberia sa Russia ang makakauwi na ng Pilipinas matapos payagan ni Russian President Vladimir Putin ang kanilang paglaya. Ito ay matapos ihain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang kaso nang makaharap si President Vladimir Putin sa Russia. Ang 24 na Pilipino ay nasa detention sa naturang bansa sa loob ng 9 na buwan. Ang mga ito ay palalayain na at ide-deport pa uwi ng Pilipinas para makabalik sa kani-kanilang pamilya. Napag-alaman na sila ay nabiktima di umano ng illegal recruitment at nagkaproblema sa immigration. I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now? Nine months. Wala tayong balita, hindi natin malaman kung ano ng kalagayan nila. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. Pero wala tayong makuha masyadong information hanggang ngayon. Nung nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya, sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tignan namin ang nangyayari. Nung dinner kagabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem is with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. So I said, as a request, especially speaking for the families, kung pwede naman, we can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. And ginawa niya na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines, and back to their families. Samantala, ginunita ngayong araw ang ika-165 kaarawan ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nagsagawa ang Kabataan Party List ng pag-aalay ng bulaklak sa Rizal Monument at ilang grupo at opisyal bilang pagkilala sa kanyang ambag sa kasaysayan. Binigyan din nila ang kahalagahan ng mga isinulat ni Rizal sa paggising ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Sa nasabing pagunita, nananatiling mahalagang mga aral ni Rizal tungkol sa katotohanan, edukasyon at pagmamahal sa bayan. Nagpahayag din ng pagpupugay si Senador Loren Legarda sa naging papel ni Rizal sa pakikibaka sa reforma at kalayaan. Kasabay nito, hinikayat din ang publiko lalo na ang kabataan na ipagpatuloy ang mga adhikaing isinulong ng pambansang bayani. Magandang balita naman po para sa ating mga motorista. Inaasahan ang big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo para sa susunod na linggo.
tinatayang bababa ng 3 hanggang 5 piso kada litro ang gasolina, habang 7 hanggang 9 na piso kada litrong rollback naman ang inaasahan sa diesel. Kasunod ito ng bawas na nasa $20 sa presyo ng pandaigdigang langis, bago pa man ang nakatakda ng peace deal ng Estados Unidos at Iran ngayong Biyernes. Ayon pa sa Department of Energy, inaasahan ang tuloy-tuloy na bawas presyo bunsod ng bumubuting sitwasyon sa Middle East. Para naman sa ating ulat panahon, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterly sa Central at Southern Luzon, maging sa Visayas, na nagdudulot ng mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ngunit may tsansa pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan sa buong bansa bunsod ng parehong easterlies at localized thunderstorm. Samantala, tuluyan nang naging isang ganap na bagyo bandang 2:00 ng madaling araw ng Biyernes ang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan itong nasa tropical depression category at wala pang direktang epekto sa bansa. Huli itong namataan higit 1,800 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas at tinatayang papasok sa PAR Sabado ng gabi hanggang Linggo ng madaling araw. Sa ngayon, hindi ito inaasahang maglandfall, habang papangalanan itong bagyong Francisco sakaling makapasok ng PAR. Susunod sa News Force. 700 million pesos na gastos ng Senado ayon kay Senador Ping Lacson, bineltahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Legal na proseso ng pag-aampon, pinapanawagan ng NACC. Pilipinas kinilala bilang world's #1 retirement destination. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.